Alright. So, tuloy natin, no? Kumabol na lang yung iba. Alright. So, tuloy natin yung ating lecture. Record ko lang uli, ha? Recording in progress. Okay. So, as I was saying, so kung parang sa kotse nga yan, nasa expressway kayo, nasa highway kayo, dalawang sasakyan kayo ng family ninyo, may nagugutom, so ay nasa inyo yung pagkain. So, the only way na mabigyan mo siya habang tumatakbo dahil long drive kayo is tumabi yung kotse. So, dapat same kayo ng speed. Hindi pwedeng may nauna, may nahuhuli or nasa likuran, di ba? So, ganun din yon. To efficiently transfer the energy from the piezoelectric crystal to the object, kailangan mo ngayon ng acoustic matching layer. So, I hope naging maliwanag na yan sa atin Ito yung tuning coil, ano lang to, no? Secondary lang ito, no? Secondary lang itong tuning coil na to. So, tinatanggal lang niya yung excess energy, no? Tinatanggal lang niya 'yon para para kumbaga sa gitara o kaya sa instrument, tinotono mo para talaga maging eksakto siya doon sa frequency na kailangan. Ganun lang 'yan, no? Hindi ko kasi hindi siya tinanong eh. Wala namang sa 7 years na hawak nila or 8 years. Hindi, 9 years na pala sila, sorry. 9 years, wala akong nakita na na tinanong nila yung ganito. Okay, papakilala ko sa inyo ngayon si bandwidth, no? Ang pangalan niya bandwidth or passband, yung another term niya. Ayan. Now, before that, lagyan ko muna, for example, ito ngayon yung mean, no? Ayan yung mean. Tapos, meron tayong wave. Meron tayong wave na ipapakita. Ito yung wave na positive. Ito yung negative na wave. Yan, sorry, medyo ano lang. Ang totoo yung wave na yan, yung loob na to, no, yung pinakaloob niyan, ano yan, may mga collection yan ng mga ng mga iba't ibang enerhiya, no? Like for example, ito hanggang dito, ito hanggang doon, ito hanggang doon yung enerhiya niya. Likewise, ganun din ito. Tapos ito, unti-unti nang liliit na uli. Ayan, ganun din sa baba, no? Oh. So kung mapapansin ninyo, hindi pantay-pantay yung arrow. Ibig sabihin, kahit na isang wave yan, sa loob ng wave na yon, meron pang iba't ibang uri ng energy. Did you get it? May iba't ibang uri ng energy yan. Kaya yan yung tinatawag natin na na band of frequencies, no? May malakas, may mid lang, may average lang. So, yung loob niyan, ang tawag natin doon, bandwidth. No? Kaya nga isang banda, ayan, no? Band. Isang banda siya. Di ba yung banda, may nagigitara, may nagpapiano, may singer, may bassist, may nagda-drums, may kung ano-ano pa ginagawa niya. Isang band, isang collection ng ng frequencies. No, so ayan 'yon. Yang yung passband or bandwidth, no. So ibig sabihin, pwede kang magbago-bago ng frequency niyan, no. Pwede mo i-adjust, no. Kaya yan nakalagay dito sa natin, sabi, broad range of frequencies emitted. No, kahit masabi mo single frequency 'yon, single frequency lang siya, pero meron niyang collection sa loob. Yan, tatandaan nyo lagi. No? May collection siya sa loob na enerhiya pa. Kaya kahit sinabi mo na yung transducer mo ay 5 megahertz na transducer, o 5 megahertz yun. Pero ang totoo nun, once na naglabas na siya ng wave, may mga collection pa rin niya ng ng iba't ibang range ng frequency. Pero considered as one lang yun kasi isang bandwidth nga lang sila. Diba? Parang isang banda, di ba? Tumutugtog, maganda yung tugtog. Pero ang totoo nun, halo-halo yun. May gitara, may piano, may organ, may flute, no? Merong violin, etc. etc. Ang tawag natin doon, bandwidth or passband. Okay, so mga terminology lang to ha. Franz, yung sinasabi mo na demodulated frequency, ibig sabihin nun, pwede mong itaas or pwede mong ibaba
ang frequency. Yun yung tinatawag natin na demodulated frequency. Ay, kumukulog na naman. Naririnig niyo ba yung kulog dito sa amin? Laksa naman ng ulan, no? Magkaiba kasi yung demodulated frequency at bandwidth. Magkaiba yung terminology na yon, no? Pag sinabi mong demodulated frequencies, that frequencies can change, no? Can increase or decrease. On the other hand, dito sa atin, hindi mo siya mababago. Isa lang ang frequency niya, 'di ba? As I was saying, isa lang, normal frequency lang siya. Nagkataon lang na pag naglabas ng ano 'yon, sinukat mo 'yon, naglabas siya ng wave. Ang totoo no, yung wave na 'yon, maraming energy sa loob. Yun yung tinatawag natin na bandwidth, yung energy niya sa loob. That can be interpreted as range of frequency also. Okay? So I hope no na naging klaro sa inyo yung mga tinuturo ko na yan. Okay, resonant frequency. Ang tawag natin sa resonant frequency, tingnan niyo yung video na to. Oh, look at that. You see? Hindi naman niya hinampas, no, yung tao, hindi niya hinampas yung bola, pero gumalaw. Bakit? Anong dahilan? Bakit kaya gumalaw yon? Kasi ang totoo nun, no, ang totoo niyan is, mali. Kasi ang totoo nun, yung frequency nito, tsaka yung frequency nitong tuning fork na yan, parehas. Kaya nung nag-vibrate ito, nag-vibrate din yan. Yun yung tinatawag natin na resonant frequency. Parehas sila ng operational frequency. Nakuha? No. Yan ang, kaya pag binabasa mo yung terminology, no, binabasa mo yung tanong, binabasa mo yung choices, pag narinig mo yung sinabing resonant frequency, isa lang ilagay mo kagad sa isipan mo. Parehas na frequency yon. Nakuha? So, let me make a drawing. Halimbawa ano, merong kristal na ganito. Kristal A, kristal B. Tingnan natin. Ito yung A, ito yung B. Okay? Yung A na yan, pinrest mo. Pinrest mo siya. So, nabigay ng pressure. Now, magugulat ka, si B, gagalaw din. No, magpe-press din siya, labas-pasok. Pero di mo siya ginagalaw. Hindi mo siya ginagalaw. So, ano ang conclusion mo ron? Ang conclusion mo ron, parang kambal sila, twins, di ba? Kung ano ginagawa mo rito, nagagawa rin sa kanya. Pero ang totoo kasi nun, kaya nangyayari yon, it's because pareha sila ng lakas ng energy, no? Pareho sila ng frequency. Kaya ang ibig sabihin natin ng resonant frequency, para madali mong maintindihan yan, i-or mo na siya na same frequency. Yan lang, ganun lang. So pag sinabi mo resonant frequency mo yan, same frequency. Oh, ganun lang yun. Parang dito sa atin, we are 34 right now. Dumami na tayo. No, dumami na tayo. Dali lang ha. We are 34 ngayon. Okay. Sino si DM? Sino si DM? Anyone? Baka may pumasok na naman na, nagamit yung ano niya, no? Nagamit yung tawag dito, yung cellphone. Anyway, tawagan ko lang. Okay. Aina. Pwede pa open ng mic mo, Aina? Aina, nandiyan ka ba? Yes Wala. po. Ano yan? Yes po. Okay, thank you, Aina. Okay, pwede man i-close yung mic mo. Thank you. Alright. Tingnan nyo. Tinawag ko si Aina. Si Aina lang talaga yung nag-open ng mic niya. Hindi nyo inopen yung mic nyo. Bakit? Hindi kayo si Aina eh. Tama? Hindi inopen ni Clysel, hindi inopen ni Dimple, hindi inopen ni Don, hindi inopen ni Justin, hindi inopen ni Ali o ni Aaron yung mic nila. Bakit? Hindi sila si Aina. Si Aina, inopen niya yung mic niya. So tanong,
Si Aina ba, tsaka yung pangalan na binanggit ko, iisa? Ang sagot doon, yes. Kasi nag-iisa lang siya, si Aina. So, yung ibig sabihin no, nag-resonate sa kanya yung ano ko, yung utos ko na open yung mic. Bakit? Siya lang si Aina eh. Walang ibang pangalang Aina. So, same Aina na name na binanggit ko, tsaka merong same Aina na nag-attend ngayon sa review night natin. Kaya ganun ang ibig sabihin ng resonant frequency. Same frequency. So once may ginawa ka sa isa, nag-react yung kabila, same ng reaction, ibig sabihin, magpareha sila ng enerhiya, pareha sila ng frequency. Did you get it? That's my good sample lang, di ba? So yun tatandaan nyo. Kaya huwag kayong malito sa mga terminology. No, huwag kayong malito. Okay? Okay, may mga comment dito. Parang ano mirroring mirroring, sorry, para mirroring the energy. Okay, tama 'yon. Si Dan ba yung DM? Okay, okay. Dan Monarba, no? Oh, sorry. Okay, thank you. Thank you sa ano sa ano yan. Okay, tama 'yon, Valerie, no? Mirroring the energy. O dalawa na ngayon, meron ng David Medallion. Okay, okay. Kahit sino sa inyo diyan, at least nalaman natin. So nakuha ha. So you just copy, it has the same energy. So anong gagawin mo sa kabila? Magbabibrate yun sa kabila. Yun yung resonant frequency. Parang MRI yun. Parehas lang. No? Parehas lang sila. Na pareho sila ng radio frequency. Hindi mo maililipat yung isang energy kung hindi kayo pareho ng radio frequencies. Parang tayo, di ba? May cellphone kayo. Sabi ko sa inyo, ano number mo? Ite-text ko kayo. Kahit magkakatabi kayo sa klase natin, pag tinext ko yung cellphone mo, sa'yo lang dapat ang magre-ring o magtatanggap ng message, hindi makakatanggap yung iba. Bakit? Kasi yung number na binigay mo sa akin, para sa'yo lang yon. Nakuha? Kaya sa'yo lang nag-resonate yung message ko. Sa'yo lang nagpunta yung message ko. Kahit na magkakatabi kayo, marami kayong cellphone o itabi mo yung isang cellphone mo pa pero iba yung number nun, hindi magbabibrate yon, hindi makakatanggap ng message yon. Sa'yo lang. So gamitin niyo yung mga ganyan simpleng mga example para maintindihan ninyo yung mga terminology na parang malalalim, kala niyo malalalim. Ang totoo hindi, madali lang siya, no? So tandaan niyo resonant frequency, sabihin niyo, example, cellphone. Magbabibrate sa cellphone kasi yung number na yon para sa kanya lang kahit marami siyang katabing cellphone. The same example na ibinigay ko na tinawag ko si Aina. Walang ibang sumagot kundi si Aina lang. So sa kanya lang nag-resonate kahit na lahat kayo naririnig ako. Tama? Ganun lang siya ha. So madali lang. Huwag niyong masyadong pahirapan sarili niyo sa resonation na yan. Okay, ito na tayo. Beam shaping and focusing. Sabi ko sa inyo sabi ko sa inyo nung isang araw, especially yung mga nagfe-face to face, no? Kahit kayo diyan na nasa online, nakikita nyo yung minsan pa nagka-car wash kayo. Di ba sa car wash, nagpapalinis kayo ng motor, mapapansin niyo yung naglilinis, may hawak siyang hose, may hawak siyang tubig. Yung hose na yon naglalabas ng tubig. At yung tubig na lumalabas do sa hose, the water that is coming out from the hose can change the shape, no? Gagalawin lang nung yung nozzle, di ba? Iikutin niya na yung nozzle. Now, yung shape ngayon nung water na lumalabas mag-iiba. Kung gusto niya linisin mo na lahat, i-shape niya lang na parang sprinkler sa lahat, di ba? Pero kung makikita niya naman na medyo madumi, iikutin niya lang para naka-concentrate yung tubig sa isang area lang, hindi siya naka-spread apart, di ba? I hope na iintindihan niyo yung sinabi ko, no? So, ibig sabihin nun, if the water can be shaped as it go out of the hose using the nozzle na iniikot-ikot mo lang, ganun din ang pwedeng mangyari sa ultrasound beam. Meron din siyang shape, no? You can focus it, meron din siyang shape. Ngayon, ang tanong doon, ano ba yung shape niya? So, tingnan natin. Before we understand that, kailangan maintindihan natin Huygens principle ng wavefront, no? Ano daw yung Huygens principle ng wavefront? Ayan, nakikita niyo dito sa natin. Kahit na iisang tubig siya, no? Isang tubig siya. Halimbawa, ito nakita niyo itong bato. This is a body of water na bumagsak yung bato. Pagbagsak ng bato, nakita niyo may circle na mga waves na nagta-travel in all direction. Pare-parehas lang sila, di ba? Hindi nagbabago. However, kung mapapansin ninyo, pag tama niya dito sa wall, may butas yung wall. Ito yung parang tinatawag natin na diffraction. Tama, no?
paglabas kayo ng wave na yan, ng tubig na yan, nag-iba na ngayon yung shape ng wave. Na dati circle, ngayon makikita niyo parang pie shape na lang. Did you get it? Parang pie shape na lang ngayon. So, anong ano nun? Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito, pwede palang mabago yung shape, tsaka pwede mo ma-focus yung beam. No? Pwede mo siya ma-focus. Kaya, that's also one reason kung bakit iba-iba yung transducer natin. So that you can use that in different organ for different reasons. Nakuha? So, diretso natin, ha? So, tingnan natin. When a plane wave is diffracted at a slit, the result can be explained by using Huygens principle. Each point on the wave front is the source of a new circular wave, such as point P in the diagram. Notice that when the width of the slit is comparable with the wavelength, the shape of the diffracted wave is almost circular. In fact, the amplitude changes along the wave front, so that it decreases as the size of the angle theta increases. As we decrease the size of the slit, the amplitude of the diffracted wave will also gradually decrease until the wave is no longer being diffracted. Okay. So, nakita nyo, simple lang yung ano natin, no? Yung, what's this? Yung video natin. Pinapakita lang dyan na pwedeng mabago yung shape ng wave. Basta gagamit ka lang ng a certain instrument to change it. Okay, panoorin Now, natin. let's say if we have a source of plane waves moving in the x direction. What do you think is going to happen if it encounters a boundary with an opening? Perhaps you know from experience that the wave is actually going to bend, and so this is known as diffraction. Now, Huygens principle, or Higgins principle, it explains why diffraction occurs. And so the basic idea behind Huygens principle is that every point on a wave acts as a source of spherical waves. So for example, this point emits a spherical wave, this one emits a spherical wave, and so forth. And so each point on a previous wavefront creates a new wave as the wave moves this way. And so the points on this wave will also create a new wave. Each of those wavelets creates its own spherical wave, which forms a new wavefront. And so once the plane wave gets to here, the points on this wave also emits spherical waves. Let me just use one point, keep it simple. So this point here will emit its own spherical wave, and so forth. This pattern will continue to propagate forward. And so Huygens principle is a good way to explain why diffraction occurs when you have a plane wave entering and opening. Ayos. Naintindihan niyo ba? Explain ko lang, ha? Explain ko. Wait lang. Hanap lang tayo ng... When a plane wave... wait lang. Hanap lang ako. Wala kasi yung ano yung whiteboard, no? Kung may whiteboard lang sana. Anyway, dito na lang. Dito ko na lang i-draw. No? Doon sa Huygens principle lang doon tayo, ha? Doon tayo sa Huygens principle. Let us say... dito muna tayo. So, ayan ngayon yung transducer. So, we know yung transducer, naglalabas siya ng sarili niyang wave. Am I correct? Lalabas siya ng sarili niyang wave. Yan. Pag tama niyan sa katawan ng tao, sometimes merong dito ibang shape. Minsan may ibang shape dito. Minsan may ibang shape dito. Minsan may ibang shape dito. Yan. So what do you expect kapag
tumama yung shape, yung ano na yan. Ang sabi ni Huygens principle daw, kahit na isang wave sila, ang totoo, may kanya-kanya silang utak, no? May kanya-kanya silang decision making. So, kahit sama-sama sila, magkakanya-kanya rin sila later on. So, punta muna natin dito isa-isa, no? Ganyan natin. Ganyan natin. Ganyan natin. Ayun. Kung mapapansin ninyo, ito, yung first contact natin dito, lagay ko lang ano, ito yung yung first contact natin dito sa circle, tsaka itong wave na to. Itong wave na yan, mabe-break na yan. Naniniwala ba kayo? Mawawala na yan. Ano mangyayari dyan sa wave na yan? It will create now a new wave. Pag tama niyan, magbabanda na yan pabalik. May maliit naman na pa ganon. Meron din siyang pa ganito na. Naniniwala ba kayo doon? Masisira na yan. So, ang tutuloy-tuloy na lang na wave dito, yung orange na yan, ito. Na ganon. Ay, sorry. Same color pala dapat. Okay, ganyan. Ganon na lang. Di ba nabawasan na? Ba't nabawasan na? Kasi yung part ng yellow na to, naging fragmented na. Okay? So, ganun din dito. Pag tama nitong wave dito sa square na to, mawawala na. No? Mawawala na yan. So, hindi na siya dito. Wala na yan. So, ano mangyayari ngayon dito sa wave na yan? Mag-iiba naman. No? Maaring pabalik naman siya. Pwedeng pabalik na yan kung saan ang direksyon niya. Ganon din mangyayari sa iba. So, dito, pag tama dito, pwedeng ito, gumano naman. So, yung dati magkakasamang wave, maari magtatama-tama na sila ngayon. Pag tama noon, mag-iiba na naman yon into producing different wavelets. Bakit? Kasi kahit na isang wave sila dito, as I have mentioned, kahit na isang wave yung mga yan, may kanya-kanya silang utak. Meron silang kanya-kanyang pupuntahan later on. Hindi talaga sila magkakasama. Bakit? Dahil nga may mga iba-ibang parts ang katawan natin. So, ganun daw ang nangyayari sa ultrasound. Pag tumama sa katawan natin yan, ang daming organ sa katawan natin, yung isang wave na yon, magbe-break yon. Magiging maliliit na mga wavelets. Tingnan nyo yung dagat, di ba? Pag tama sa mga bato-bato, di ba? Kikita nyo kung saan-saan na magagawa yung mga ano, saan maraming magagawa ng mga maliliit na mga waveforms din. So that's the Huygens principle na tinatawag, na applicable din sa loob ng katawan natin. And that Huygens principle now creates different and multiple wavelets in different direction and in different shapes. Nag-iiba yung shape niya. Nag-iiba rin yung direction niya. So parang ito. Pag tama rito niyan, dumiretso na rito, mag-iiba shape niyan. Gagano na lang. Ay, sorry. Maliit na lang siya. Oh, ganun na lang. Yan na lang tatagos dyan. Hanggang sa pag wala na tinamaan, wala na. Mawawala rin yun. Magiging kalmado. Diba? Parang sa dagat, magiging kalmado. Wala nang tinamaan eh. O, ganun din ito. Kung dire-diretso lang ito, hanggang sa mag-attenuate na siya. Hanggang sa pagdating sa dulo, payapa na. Did you get it? So, pareho ba yung shape ng wave dito tsaka ng wave dito? Hindi. Pareho ba yung laki ng shape ng wave dito tsaka dito? Hindi. Likewise, ganun din dito. Bakit? Kasi nagbago-bago, may tinamaan na ng mga iba't ibang organ. So, that's the principle of Huygens. Nakuha? So, alisin ko yan, ha? Ayan. Ito nga yung si Huygens principle. No? Kaya sinasabi niya rito sa tangent. Yung tangent, ibig sabihin, kadikit ng ibang shape. Ito, hindi to tangent. No? Ayan, kaya nakikita nyo rito, no? No? So, yung dating straight lang na wave, pag tama niya ngayon dito sa isang ano, nagbabago ngayon yung shape. Yan ngayon ang principle ni Christian Huygens. Galing, di ba, no? So, ano ang application natin dito? Ang sagot natin dito is, kung ano yung application niya sa tubig, ano yung application niya ngayon sa iba't ibang part, gano'n din application ng Huygens sa loob ng katawan ng tao. Kaya maraming kumakalat na mga wavelets sa loob natin. Hindi lang natin napapansin. Because they have the same wave. Okay? So, ayan, di ba? Nakita ninyo. So, isa lang una,
Pag wala namang interferences, ganun lang yung wave niya. May nabago ba doon? Wala. Diba? Kasi wala interferences eh. Pero pag may interferences yan, mag-iiba na yon. So ayan na, nakita nyo, dalawa na, nagsabay. O, nakita nyo, ano nangyari ngayon doon sa wave niya? Di ba nagbago na, naging pie shape? O, hindi na siya basta simpleng ano lang, circle. Nagkaroon na ng nagkaroon na siya ng pie, para maliliit na pie shape. Kala mo circle pa rin pero pie shape na siya. So ang tawag natin doon, different wavelets na. It can be constructive or it can be destructive interference. Di ba? Na-discuss ko to, di ba? Yung constructive interference at destructive interference. Natatandaan niyo ba kahapon? Yung sa wavelets natin, ay yung wavelength natin. Ito, oh. Di ba? Yung destructive interference, ang tawag natin doon kahapon, kung natatandaan ninyo, meron siyang mean, tapos may mga wave na ganito, may wave, tapos may isa pang wave, no? Alam mo, dalawa yon. Yan. Na ganyan-ganyan. Nagpatong-patong sila, pero hindi sila magkakasama. Yan, destructive yan. No? Destructive, yung interference yan. Yan, destructive parehas. So, lahat ng yan, yung wave na yan, ano? On the other hand, yung constructive interference naman na tinatawag natin, ganun pa rin. Meron pa rin ditong mean. Hindi natin makita. Meron tayong mean. Tapos meron tayong wave. Isang wave, halimbawa ganyan. Tapos may isa pang wave, no? Dalawa sila, may pumatong din na ganito. May konting lalagpas, pero basically magkapatong. Sino naman yan? Yan ngayon yung constructive interference. Di ba? Na ano natin kahapon yan? Oh. So, ganun din dito sa mga wave na to. It can be destructive, it can be constructive. Yung destructive na yan, yan yung nagiging freckle appearance, no? Tama, no? Freckle appearance doon sa ano natin. Doon sa mga image natin sa ultrasound. Oh, so bakit natin pinag-uusapan yung maraming wave? Kasi tatandaan ninyo, kung babalikan natin, balikan ko lang yung umpisa nito ayun, sorry. Ayan siya, nakikita niyo siya. Piezoelectric element arrays. So ibig sabihin yan, bawat isang piezoelectric crystal na yan, naglalabas siya ng wave. Paano kung sabay-sabay sila maglabas ng wave ngayon? 'Di ba? It can be destructive now or it can be constructive kasi magi-interfere yung wave nitong isa sa wave ng kabila. Yung sa kabila naman mag-interfere yung kabilang wave. Yung kabilang wave, magi-interfere yung kabilang wave, so on and so forth. Kaya natin pinag-uusapan yan. Kasi may mga crystal na iisa lang sa isang transducer. Sabi natin single element. No, meron din naman na transducer na array of crystals. Kaya doon pumapasok ngayon yung kay Huygens principle, no? Na pwedeng maging na pag naglabas sila, kahit pa sabi mo sequential siya isa-isa, kahit pa paano makakahabol pa rin yung wave na yun eh. Did you get it? Sa isang crystal po, sir, maraming wave ang lumalabas. Hindi, isa lang. Isa lang ang lumalabas sa isang crystal. Pero kung marami ng crystal, maraming lalabas na wave. Did you get it? However, whether that is, may tanong kasi rito na sinasagot ko lang. However, whether that is one or many crystal, tandaan natin, yung katawan natin, may iba't ibang mga parts. Diba? Na pwedeng tamaan. Kaya yung kahit na single crystal siya, pag multiple naman yung sunod-sunod na wave ang lalabas niya ngayon, magtatama rin yun. Mag-i-interfere din yun. Did you get it? Diba? Pag bounce ng isa, may kasunod. Mag-ano na yun, magsasalubong na yun. O, magsasalubong silang dalawa. It can now create a new wave front. Nakukuha ninyo? O, mag-iiba yan eh. So parang nag-rumble-rumble ba? Yun ang ibig sabihin na it can now, the new wave can now, be directed in different direction. O pwedeng bumalik din. Halo-halo. O. Kaya ang ano natin dito, binibigyan ko kayo ng idea na kahit na na maraming kristal yan,
pwedeng maliliit isa-isa, no? Pwede siyang maliliit na i-wave mo. Parang ito nga, di ba? Isa lalabas, 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 lalabas. Isa-isa lang yan. Pero ang totoo, no, may kasunod yan, di ba? Kasi mabilis to eh. Mabilis yung speed na yan eh. And besides, itong mga wave na to na lalabas, eh pag may tumama na dito na ano, may tumama na may tamaan. Alam mo, nandito may tamaan. Oh. So yung wave na yan, magbabounce ba kaya tatama yan dito? Pag tamama yan dyan, it can create now a new wave na papunta naman dito. Oh. O kaya papunta dito. Nagbabounce ba? Kasi sunod-sunod eh. Oh. Yun ang point doon, di ba? So these are all waves na pwedeng bumalik, mag-iba ng ano, kaya makita niyo yung mirror image artifact, di ba? Biglang may bumabalik na wave. Oh, halimbawa yan nandito no, tumama na yan dito. Eh meron na naman ditong another 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 shape like this. O, yan. May tinamaan. So, what happened out sa wave na to? Pag tama niyan dito, eh nakita nyo, surface siya gano'n. O, di ba balik din siya dito? No, babalik yan. O, pag tama niyan dito, magbabibrate na to ng crystal. Maglalabas ngayon na signal. O, ano ngayon mangyayari? Mirror image na. Di ba? Mirror image artifact. Yun ang lalabas doon. So, marami siya, no? So, kailangan medyo malawak-lawak talagang understanding mo sa wavefront para makita mo kung bakit nagkakaganon eh. Di ba? Kaya the only way na ma-prevent yan, syempre ibahin mo ngayon yung forma ng ultrasound probe mo. Aalisin mo sa area niya para hindi niya na masalo. Di ba? Yun lang yun. That is why the wave go out in a sequential fashion, sir, in an array. Okay, Valerie, may mga in an array processor na naman ako. In an array of crystal, no? Meron tayong tinatawag na sequential. Ibig sabihin ng sequential, pwedeng isa-isa lang yung lumalabas. Pero pwede rin sabay-sabay sila. Nakuha ninyo? Pwede rin sabay-sabay sila. That's the reason why, let me erase that, ano? That's the reason why pinag-aaralan natin ngayon yung Huygens Principle para maintindihan nyo lahat. O yan, tignan nyo rito. Yung image sa taas. Ayan. Di ba tatlong crystal yan? O, assuming tatlong crystal yan na sabay-sabay maglalabas, look at what happened ngayon dito sa wave. Isa-isa sila naglalabas ng wave, di ba? Pero kapag yun, nagsabay-sabay, nagpatong-patong na, look what happened. It can create now a new front of waves. May iba na namang wave. So kung lalagyan ko ng linya yan, no? Etong isang crystal na to, pag ganito. Tsaka pag ganon. Nakita ninyo? Yung isa namang pinasa gitna naman, may sarili siyang pag ganon. May sarili siyang pag ganon. Yung isa naman na wave niya, merong pag ganito, siya pag ganon. Naintindihan niyo ba ako? Oh. Pero kung titingnan mo, nagpatong-patong na sila. Yung V na yan, magkikreate siya ng panibagong V. Anong panibagong V yung kinreate niya ngayon? Ito, another V. Nakuha? Another V yan. Na that is separate from the other V. So, yun yung point natin dito. Mag-iiba. And then, this is again, another V. This is another V. Yan. Yung B na nasa taas, itong B na nasa taas na to, galing yung B na yan dito. Ito nasa taas siya dito. Did you get it? Yung B na to, itong let us say, ito yung 1. O yung 1 na yan, galing yan dito sa 1 na to, dito sa transducer, tsaka dyan. May isa pang B naman. Let us say, itong B na to, number 2.
Saan galing yung B number 2 na yan? Dito naman yan sa number 2 na number 2, tsaka dun sa isang number 1. So, multiples, no? Oh, yan. Kaya, yan sinasabi natin. So, kailangan maintindihan nyo yung Huygens principle na a small wavelength, a wavelets, no? Or a wave coming from different transducer or element, no, can create their own distinct short or small wavelets. No? Pero pag binyo mo, parang isang front lang sila. Isang front lang naman talaga yan eh. No? Kung tutuusin, kung makikita nyo, no, isang front lang yan. Like this, tingnan niyo, the drawingan ko, ayan, no? Ay, sobrang laki. Oh, like this, isang ganun, ay. Ayan lang siya, oh, isang front lang. Another front lang to. Another front. Tama? Oh. Pero totoo, multiple yan. Marami rin siyang wavelets. Okay, less than 1 minute. Sorry about that. Hintayin, ang bilis, no? O, hintayin nyo ulit yung link ko, ha? Hintayin nyo ulit. After 10 minutes. So, thank you everyone for bearing with us. Record.